Pinili kong maging mahirap para sa pag-ibig, pero itinapon ako na parang basahan nang makakita siya ng ginto. Sa gabing pinalayas ako sa gitna ng unos, hindi nila alam na ang babaeng inaapi nila ay ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalaking imperyo ng hiyas sa bansa. Dante, Belinda, darating ang araw na luluhod kayo sa harap ko, hindi para sa tawad, kundi para sa huling sentimong kukunin ko sa inyo. Handa na ba kayong makilala ang totoong Liria Avelio? Huwag kang mag-alala, Maribel. Pipirmahan niya ito. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang ibang matutuluyan kundi ang bahay na ito at wala siyang kahit isang kusing sa bulsa niya. Para siyang linta na nakadikit sa akin. Pero ngayong gabi, titiyakin kong matatanggal ko na siya sa buhay ko. Tumigil ang mundo ko sa labas ng pintuan. Ang boses na yon, ang boses ni Dante na dati ay puno ng tamis at pangako, ngayon ay parang patalim na humihiwa sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa ilalim ng tumatagas na bubong ng aming beranda. Basang-basa ng ulan at nanginginig ang buong katawan. Sa aking mga kamay, maingat kong yakap ang isang maliit na kahon ng cake. Ito ang aming ikatlong anibersaryo. Para mabili ang cake na ito, 3 linggo akong nagtiis na hindi kumain ng pananghalian. Pinag-ipunan ko ang bawat barya mula sa pagtitinda ko ng mga kakanin sa kanto, tinitiis ang init ng araw at ang pagod sa mga binti. Para lang sorpresahin ang lalaking mahal ko. Ang mga daliri ko ay namumutla at naninigas sa lamig. Ang mga palad ko ay puno ng kalyo mula sa 3 taong paglalaba ng kanyang mga maong na pantalon at paglilinis ng bahay ng walang reklamo. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang liwanag sa loob ng aming maliit na sala ay tila masyadong masakit sa aking mga mata. Doon, nakita ko si Dante na nakaupo sa sofa, katabi ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla, si Maribel. Ang amoy ng kanilang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng basa kong damit. Isang amoy ng kahirapan na tila diring-diri silang malanghap. "Liria!" Tawag ni Dante. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagsisisi. "Nandiyan ka na pala. Mabuti at hindi mo na kami pinaghintay." Hindi ako nakapagsalita. Ang dila ko ay tila nakadikit sa ngalangala. Tiningnan niya ang hawak kong kahon ng cake na may bahid na ng putik mula sa aking paglalakad sa baha. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Cake? Para sa anibersaryo?" Tumawa siya ng bahagya, isang tunog na mas masakit pa sa sampal. "Iyan ang problema sa iyo, Liria. Masyado kang namumuhay sa pangarap. Sa tingin mo ba, sapat na ang isang pirasong asukal para burahin ang katotohanang pabigat ka lang sa akin? Pagmasdan mo ang sarili mo, ang dumi mo, ang baho mo sa pawis at ulan. Ikinahihiya kita sa mga kasamahan ko sa trabaho." Binitawan ko ang kahon. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay hindi narinig ng sinuman. Pero sa loob ng dibdib ko, may isang bagay na gumuho ng mas malakas pa sa kulog sa labas. Ang asukal at icing ay kumalat sa lumang sahig. Parang ang mga pangarap ko na niyurakan niya sa isang saglit. Hindi pa siya natapos. Inabot niya sa akin ang isang bundle ng mga papel. "Pirirmahan mo ang divorce papers na ito. Ngayon din, huwag mo nang hintayin kaladkarin kita palabas. Ang bahay na ito, ang lupang kinatatayuan mo, lahat ng ito ay isinangla ko na kay Maribel para sa bago kong negosyo. Wala ka ng karapatan dito." "Dante, bakit?" Ang boses ko ay halos pabulong na. Isang paos na tinig na nagmumula sa kailaliman ng aking pagkadurog. "Binigay ko ang lahat. Tinalikuran ko ang lahat para sa'yo. Dahil kailangan ko ng babaeng may silbi." Sigaw niya. Sa wakas ay nagpakita na ng galit. Kailangan ko ng babaeng magbibigay sa akin ng kinabukasan, hindi isang asawang hanggang palengke lang ang kaya. "Umalis ka na, Liria. Isama mo na ang kahirapan mo." Sa gitna ng aking panlalabo ng paningin, dahil sa luhang pilit kong hindi ibinubuhos, naramdaman ko ang bigat ng isang bagay sa aking bulsa. Ang aking cellphone
Ang lumang modelong binili ko sa ukay-ukay. Tumunog ito ng sunod-sunod. Isang mensahe mula kay Elias, ang taong matagal ko nang hindi kinakausap mula nang talikuran ko ang aking pamilya sa Manila. Lyria, kailangan mong umuwi. Ang iyong lola, si Madam Aurelia, pumanaw na siya kaninang 7:00 ng gabi. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat. Ang buong Avellino Group ay naghihintay sa iyo. Napatitig ako sa screen. Sa isang saglit, ang pait ng pagtataksil ni Dante at ang hapdi ng pagkamatay ng kaisa-isang taong tunay na nagmahal sa akin ay nagsalpukan sa aking puso. Ito ang Kusok Kep na nagpaguho sa huling piraso ng aking pagiging marupok. Ano? Tatayo ka na lang ba dyan? Muling bulyaw ni Dante habang si Maribel ay nakasandal sa kanyang balikat. Nanonood na parang nanonood ng isang murang dula. Dahan-dahan kong iniangat ang aking ulo. Ang aking mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig at pagsusumamo, ngayon ay kasing lamig na ng ulan sa labas. Tiningnan ko sila, ang lalaking minahal ko ng 3 taon at ang babaeng nagnakaw ng aking dangal. Hindi nila alam na ang babaeng pinalalayas nila ngayon sa gitna ng baha ay ang siyang may-ari ng lahat ng luhong pinapangarap nila. Lalakad ako palabas ng pinto na ito, hindi bilang isang talunang asawa, kundi bilang isang reynang babalik sa kanyang trono. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? At ngayon na ang langit ay bumagsak na sa aking ulo, sino ang matitira kapag ang mga brilyante ko na ang nagsimulang magningning sa gitna ng dilim? Ganito na lang ba? Ang 3 taon ng aking buhay ay magtatapos sa isang basang papel at isang durog na cake? O ito na ang simula ng aking pagbangon mula sa mga abo ng kanilang pagtataksil? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa akin ng aking kamangmangan. Naglalakad ako sa madilim na kalsada ng Batangas, bitbit ang aking basang katawan at ang tanging natitirang piraso ng aking dangal. Ang putik ay kumakapit sa aking mga paang nakayapak, isang malupit na paalala na sa loob ng 3 taon, mas pinili kong lumubog sa hirap kasama ang lalaking akala ko ay aking langit, ngunit siya palang maglulubog sa akin sa impyerno. Biglang bumukas ang malakas na liwanag mula sa likuran ko. Ang kalsadang dati ay puno ng katahimikan ay naguluhan sa pagdating ng isang sasakyang hindi nararapat sa lugar na ito. Isang itim na luxury car ang dahan-dahang huminto sa aking tabi. Ang tubig sa kalsada ay tumalamsik sa aking binti, ngunit hindi ko na naramdaman ang lamig. Manhid na ang aking puso. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng maayos na Amerikana sa kabila ng malakas na ulan. Si Elias. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala at paggalang. Hindi siya nag-atubiling basain ang kanyang sarili para lamang payungan ako. Ma'am Lyria, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Salamat sa Diyos at nahanap namin kayo. Kanina pa kami nag-iikot. Halos hindi ko kayo nakilala sa kalagayan ninyong yan. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang init ng tunay na pagkalinga. Wala na si Lola Elias. Wala na ang kaisa-isang dahilan kung bakit gusto ko pang maging mabuting tao. Huwag ninyong sabihin iyan, ma'am. Ang utos ni Madam Aurelia, bago siya pumanaw, ay ibalik kayo sa trono ninyo. Hindi kayo nilikha para maglakad sa putikan. Kayo ay isang Avellino. Malumanay, ngunit matigas niyang pahayag. Pumasok ako sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling leather at ang banayad na bango ng sandalwood sa loob ay tila isang sampal ng katotohanan. Napatingin ako sa aking mga kamay, ang mga kuko kong itim, dahil sa pagtatrabaho sa lupa, ang mga kalyong nabuo sa paglilingkod sa pamilya Rosales. Sa loob ng 3 taon, itinuring ko ang mga ito bilang mga tropeyo ng aking pag-ibig. Ngayon,
Nakikita ko na ang mga ito bilang mga latay ng aking pagkabulag. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa Manila, pinanood ko ang paglayo ng maliit na bahay ni Dante. Ang bahay kung saan ako naging alipin sa ngalan ng pag-ibig. Ang bahay kung saan ang aking mga sakripisyo ay itinuring na basura. Pagdating namin sa mansyon ng mga Avellino sa Forbes Park, ang katahimikan ay naghihintay sa akin. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng mga alaala ni Lola. Ngunit wala ng oras para sa pagluluksa na may kasamang panghihina. Pagbaba ko ng sasakyan, hindi na ako ang Lyria na nanginginig sa takot sa bulyaw ni Belinda. Dinala ako ni Elias sa silid-aklatan kung saan nakalatag ang mga dokumento ng kumpanya. Ma'am, ayon sa testamento, kayo na ang may-ari ng lahat. Kasama na rito ang lahat ng mga utang at ari-arian na nasa ilalim ng Avellino Group at may kailangan kayong malaman. Inabot niya sa akin ang isang folder. Sa loob nito, nakita ko ang isang pamilyar na pangalan, Dante Rosales. Nag-apply po si Sir Dante ng loan na nagkakahalaga ng 50 milyong piso sa isa sa ating mga subsidiary banks. Ginamit niya ang inyong pangalan bilang garantor gamit ang isang pekeng pirma. Akala niya marahil ay hindi ninyo malalaman dahil abala kayo sa gawaing bahay. Paliwanag ni Elias. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamuhi sa ginawa ni Dante. Napatawa ako ng bahagya. Isang tawa na walang kahit anong saya. Habang ako ay nagtitipid ng barya para sa anniversary cake namin, siya naman ay nagnanakaw ng milyon-milyon sa likod ko gamit ang pangalang itinakwil ko para sa kanya. Ang pamilya Rosales ay hindi lang palagahaman. Sila ay mga magnanakaw na walang takot sa batas dahil akala nila ay wala akong kakayahang lumaban. Elias, tawag ko habang hinahaplos ang gilid ng gintong ballpen ni Lola. Huwag ninyong harangin ang loan. Hayaan ninyong makuha nila ang pera. Nagtaka si Elias. Bakit ma'am? Malaking halaga iyon. Dahil gusto kong maranasan nila ang pakiramdam ng lumipad ng napakataas bago ko putulin ang kanilang mga pakpak. Gusto kong makita kung paano nila uubusin ang perang akala nila ay sa kanila. At kapag oras na para maningil, titiyakin ko na hindi lang pera ang kukunin ko sa kanila, kundi pati ang kanilang huling hininga ng dangal. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Tinitignan ang liwanag ng Manila. Ang ulan ay tumitila na, ngunit ang bagyo sa loob ng aking dibdib ay nagsisimula pa lamang. Isang tawag ang pumasok sa telepono ni Elias. Pagkatapos makinig, ibinigay niya ito sa akin. Ma'am, ang bangko po. Tinatanong kung itutuloy ang pag-release ng pondo sa account ni Maribel Quijano, ang co-maker ni Dante. Hinawakan ko ang telepono ng mahigpit. Ituloy ninyo, pero tiyakin ninyo na sa bawat sentimong lalabas, nakatali ang kanilang leeg sa akin. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang taong nabulag ng pera kapag nalaman niyang ang bawat luho niya ay galing sa taong pinakakinasusuklaman niya? Tingnan mo ang mga kamay mo, Lyria. Parang hindi na sila ang mga kamay na nagkuskos ng sahig ni Belinda habang tahimik na lumuluha sa hirap. Nakaharap ako sa isang malaking salamin na may gintong balangkas. Sa loob ng 3 taon, ang tanging salamin na tinitingnan ko ay ang maliit at may lamat na salamin sa aming banyo sa Batangas kung saan madalas kong makita ang isang babaeng haggard, may itim sa ilalim ng mga mata at laging amoy bawang mula sa pagluluto para sa pamilyang hindi naman marunong magpasalamat. Ngayon, nakalubog ako sa isang malaking bathtub na puno ng mainit na tubig, mga talulot ng rosas, at mamahaling langis na amoy lavender at ginto. Ang init ng tubig ay dahan-dahang gumuguhit sa aking balat. Sinusubukang tunawin ang ginaw na iniwan ng ulan nung gabing pinalayas ako. Ngunit sa ilalim ng aking mga kuko, tila naroon pa rin ang bakas ng lupa at hirap. Isang mantsa na kahit anong kuskos ng mga katulong ko ay hindi tila mabura sa aking alaala. Ma'am Lyria,
Narito na po ang mga designer na ipinatawag ninyo, malumanay na sabi ni Elias mula sa labas ng pinto. Ang kanyang boses ay tila isang angkla na humihila sa akin pabalik sa realidad ng aking kapangyarihan. Lumabas ako ng banyo na nakabalot sa isang sutlang roba. Sa loob ng aking silid, naghihintay ang isang grupo ng mga eksperto sa kagandahan. Sa loob ng ilang oras, ang aking buhok na dati ay laging nakapusod. Nang padalos-dalos ay naging kasing lambot ng seda. Ang aking mga kuko ay nilinis at nilagyan ng kulay na kasing talas ng isang patalim. Ang bawat haplos ng brush sa aking mukha ay tila isang pagbubura sa bawat sampal ng tadhana na tinanggap ko noon. Ma'am, ito po ang mga ulat mula sa ating financial investigators, sabi ni Elias habang inilalapag ang isang tablet sa aking kandungan. Binasa ko ang mga numero. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Si Dante at Maribel ay kasalukuyang naglulustay ng perang nakuha nila mula sa loan. Bumili si Dante ng isang sports car at si Maribel naman ay nag-order ng mga mamahaling bag. Akala nila ay nakakuha sila ng ginto. Hindi nila alam na ang bawat sentimong ginagastos nila ay may nakatagong lason. Plano nilang magbukas ng isang maliit na butik. Sa Makati, ma'am, gusto nilang makipagsabayan sa mga elitista gamit ang pangalan ni Maribel bilang anak ng isang politiko. Dagdag ni Elias. Masyadong maliit ang pangarap nila. Sabi ko habang tinitingnan ang disenyo ng itatayo nating flagship store. Aurelia, iyan ang magiging pangalan ng ating bagong jewelry empire. Ipapangalan ko ito kay Lola. Gusto kong sa mismong tapat ng butik nila itayo ang ating pinakamalaking branch. Gusto kong araw-araw nilang makita ang anino ng tagumpay na hinding-hindi nila maaabot. Ang halimuyak ng kapangyarihan ay nagsisimulang bumalot sa akin. Hindi na ito ang amoy ng usok mula sa kalan. Ito na ang amoy ng bagong perang papel, ng malamig na brilyante at ng matamis na paghihiganti. Kinabukasan, nagpasya akong lumabas. Nakasuot ako ng isang itim na dress na simple pero halatang milyon ang halaga, malaking salamin sa mata at isang sombrero na tumatakip sa aking mukha. Gusto kong makita ang mundo sa labas nang hindi nila ako nakikilala. Sa isang sikat na mall sa Makati, nakita ko sila. Si Dante, suot ang isang mamahaling polo shirt na hindi bagay sa kanyang tindig, at si Maribel, na halos hindi na makalakad sa bigat ng mga shopping bags na dala ng kanilang driver. Dante, honey, look! I want that watch! Paglalambing ni Maribel habang itinuturo ang isang Rolex store. Sige, bilihin mo na. Marami pa tayong pera. Sabi sa akin ni Mama, magpapakain daw siya sa buong barangay sa Batangas para ipakita na nakawala na tayo sa malas na silirya. Tawa ni Dante. Napatigil ako sa paglakad. Ang bawat salita niya ay tila isang kutsilyong ibinaon sa aking likuran. Malas? Ako na nagbigay ng lahat. Ako pa ang naging malas. Habang tinitingnan ko silang masayang nagtatawanan, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na ngayon nagiging malamig na determinasyon. Naalala ko ang mga gabing nagtitiis ako sa gutom para lang may maipakain sa kanila. Habang ngayon ay itinatapon nila ang pera sa mga bagay na walang kabuluhan. Napatingin si Dante sa direksyon ko. Saglit na napatigil ang kanyang pagtawa. Tila may naramdaman siyang pamilyar na presensya. Ngunit dahil sa aking pagbabalat kayo, binaling niya ulit ang kanyang atensyon kay Maribel. Ganito na lang ba ang halaga ng 3 taon? Isang buntong hininga ng ginhawa dahil nakaalis na sila sa akin. Habang papasok ako sa aking naghihintay na limousine, isang tanong ang hindi mawala sa aking isipan. Ano kaya ang magiging mukha ni Dante kapag nalaman niyang ang relo na balak niyang bilhin, ang butik na balak niyang buksan, at ang hangin na nilalanghap niya ngayon ay lahat na sa ilalim ng aking mga daliri? Lunes ng gabi. Doon magsisimula ang tunay na dula. At titiyakin ko na ang bawat tawa ninyo ngayon ay magiging isang pait na luhang lulunukin ninyo balang araw. Ano ba yan, Dante?
Bakit parang ang bagal naman ng pag-release ng susunod na pondo? Sabi mo, mabilis lang ito dahil anak ng politiko ang girlfriend mo. Ang boses ni Belinda ay umaalingaw-ngaw sa loob ng dati naming maliit na bahay sa Batangas na ngayon ay puno na ng mga bagong gamit na hindi naman tugma sa itsura ng dingding. Nakaupo siya sa isang bagong silyangyari sa pelos habang may hawak na pamaypay na tila ba isa siyang donya sa isang lumang pelikula. Ang dati niyang duster ay napalitan ng isang mabulaklak na bestida na masyadong masikip para sa kanya at ang kanyang mga daliri ay puno ng mga singsing na ginto na lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging gahaman. Ma, dahan-dahan naman. May proseso ang bangko. Isa pa, kailangan muna nating ipakita kay Maribel na maayos ang takbo ng butik na itatayo natin. Sagot ni Dante habang hinihilom ang kanyang sentido. Baka sa kanyang mukha ang pagod, ngunit naroon pa rin ang kayabangan. Huwag kang mag-alala. Hawak ko sa leeg si Maribel. Hindi niya ako matatalikuran. Napanood ko ang tagpong ito sa pamamagitan ng report ni Elias. Nakakuyom ang aking mga palad habang binabasa ang bawat detalye ng kanilang paglulustay. Akala nila ay tapos na ang ugnayan namin, ngunit hindi nila alam na bawat hinga nila sa bahay na yon ay binabantayan ko. Teka, nasaan na ba yung lumang kahon ng alahas ng linta mong ex-wife? Tanong ni Belinda habang tumatayo at naglalakad patungo sa silid na dati naming tinutuluyan. Naalala ko, may iniwan siyang mga hikaw at isang kwintas na bato-bato lang. Mukhang peke, pero baka pwedeng ibenta sa sanglaan para may pandagdag tayo sa pangbingo ko. Huwag mo nang pakialaman yon. Basura lang ang mga gamit ni Lyria. Baka may sumpa pa yon ng kamalasan, reklamo ni Dante. Ngunit hindi nakinig si Belinda. Buong puwersa niyang hinalughog ang ilalim ng kama hanggang sa mahanap niya ang isang simpleng kahon na gawa sa kahoy. Ito ang kahon na ibinigay sa akin ni Lola bago ako umalis ng Manila. Sa loob nito ay ang mga simpleng alahas na madalas kong isuot, mga batong mukhang ordinaryo sa paningin ng mga taong walang alam sa tunay na hiyas. Aha, sabi ko na nga ba nandito pa ito. Tingnan mo Dante, ang pangit ng disenyo. Mukhang galing lang sa Divisoria. Pero ang bigat ha, baka pwedeng makuha ito sa timbang. Halakak ni Belinda habang sinusukat ang kwintas na may pendant na isang asul na bato. Hindi nila alam na ang batong iyon ay isang bihirang blue diamond na mas mahal pa sa buong lupang kinatatayuan nila. Ito ang huling alaala ko sa aking ina. Ang tanging bagay na hindi ko kailanman ibebenta kahit mamatay ako sa gutom. At ngayon, ang mga maruruming kamay ni Belinda ay binaboy ang tanging kayamanan ng aking alaala. Sa mansion sa Manila, nakatayo ako sa harap ng bintana habang pinagmamasdan ang ulan. Naalala ko ang turo ni Lola. Ang tunay na brilyante, Lyria, ay hindi kumikinang sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Kumikinang ito sa dilim dahil doon mo makikita ang tunay nitong kalidad. Ang salamin ay madaling mabasag, pero ang brilyante ay kayang bumutas ng kahit anong pader. Ma'am Lyria, paggambala ni Elias sa aking pag-iisip. Handa na po ang mga imbitasyon para sa private viewing ng Aurelia Collections. Nais ninyo bang isama ang pangalan ni Dante Rosales at Maribel Quijano sa B.O.Y. Pilis? Tumingin ako sa kanya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking muka. Oo, Elias. Siguraduhin mong matatanggap nila ito ng personal. Gusto kong isipin nila na isa silang espesyal na panauhin. Gusto kong maniwala sila na sa wakas ay nakapasok na sila sa mundo ng mga alta. Masusunod po, ma'am, pero may isa pang balita. Si Maribel Quijano, tila may itinatago ring lihim tungkol sa kanilang pamilya. Ang kanyang ama ay kasalukuyang iniimbestigahan sa isang malaking graft case. Mukhang ang perang ginagamit nila ngayon ay hindi rin galing sa malinis na paraan, dagdag ni Elias. Lalong naging interesante ang laro. Hindi lang pala ako ang may itinatago, maging ang kanilang tagapagligtas ay isa ring malaking kasinungalingan.
Habang hinahawakan ko ang isang baso ng wine, naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Malapit na. Malapit na silang pumasok sa loob ng aking palasyo. Suot ang kanilang mga peking ngiti at nakaw na yaman. Kinabukasan, isang magarang itim na sobre na may tatak na ginto ang inihatid sa pintuan ni Dante. Pagbukas ni Belinda sa sobre, muntik na siyang himatayin sa tuwa nang makita ang pangalan ng pinakasikat na jewelry brand sa bansa. Dante! Tingnan mo ito! Isang imbitasyon mula sa Aurelia. VIP tayo, anak. VIP. Tili ni Belinda habang tumatalon sa tuwa. Ngunit sa likod ng tuwa nilang yon, may isang katanungang naiwan sa hangin. Bakit ang isang higanteng kumpanya ay mag-iimbita ng isang pamilyang galing sa probinsya na wala namang pangalan sa Manila? Bakit tila masyadong madali ang lahat ng kanilang tinatamasa ngayon? Dante, Belinda, enjoy ninyo ang bawat sandali ng inyong pagpapakasasa. Dahil ang imbitasyong hawak ninyo ay hindi tiket patungo sa langit. Iyan ang inyong warrant of arrest sa harap ng buong mundo. Nandito na ang huling hininga ng iyong swerte, Dante. Siguraduhin mong malulunod ka sa bawat patak nito. Nakatayo si Dante sa gitna ng lobby ng Avellino Tower, ang pinakamatayog at pinakamaringal na gusali sa puso ng Makati. Ang kanyang mga paa, na dati ay sanay lamang sa alikabok ng probinsya, ay tila nanginginig habang tumatapak sa makinang nasahig na gawa sa Italianong marmol. Inayos niya ang kanyang kurbata, isang mamahaling seda na binili niya gamit ang perang ninakaw mula sa luan. Ngunit sa kabila ng marangyang suot, pakiramdam niya ay isa pa rin siyang maliit na langgam sa gitna ng isang kaharian ng mga higante. Dahan-dahan siyang lumapit sa receptionist. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng isang marahan at ritmikong tunog sa tahimik na lobby. Nandito ako para kay Mr. Elias Navarro. May appointment kami para sa loan extension ng Rosales Quijano Boutique. Mayabang niyang pahayag, kahit na sa loob niya ay bumabaliktad ang kanyang sikmura sa kaba. Mula sa itaas na palapag, sa likod ng isang one-way glass, pinapanood ko ang bawat galaw niya sa monitor ng CCTV. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng aking mesa. Ang aking mga kuko ay tila ibinabaon ko sa mamahaling kahoy. Nakikita ko ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Naalala ko noong mga panahong ako ang nanginginig sa kaba habang naghihintay sa kanya na umuwi. Natatakot na baka wala akong maihandang masarap na hapunan dahil kapos ang budget na ibinibigay niya. Ngayon, siya ang naghihintay. Siya ang humihingi. Papasukin niyo siya, Elias. Utos ko sa intercom. Ang aking boses ay malamig, walang emosyon, parang isang hatol ng kamatayan na binalot sa pilus. Pumasok si Dante sa opisina ni Elias. Ang amoy ng lumang libro, mamahaling tinta, at kapangyarihan sa loob ng silid ay tila sumakal sa kanya. Nakaupo si Elias sa likod ng isang malaking mesa. Ang kanyang muka ay parang isang pader na hindi matitinag. Mr. Rosales, panimula ni Elias nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang iyong aplikasyon para sa extension ay tila may malaking butas. Ang collateral na ibinigay mo, ang lupain sa Batangas, ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang legal na dispute. Bakit mo isinama ang pangalan ng iyong asawa, si Liria Avellino, bilang garantor kung pinalayas mo na siya? Nabulunan si Dante. Ang kanyang mukha ay nagpalit ng kulay, mula sa maputla patungo sa mapulang-mapula. Iyon po. Ang asawa ko po ay kasalukuyang nasa bakasyon. Hindi po kami nagkakaintindihan, pero ang pirma niya ay lehitimo. Isa pa, si Maribel Quijano ang aking partner at ang tatay niya ay... Hindi kami interesado sa kung sino ang tatay ng partner mo, Mr. Rosales. Putol ni Elias, na tila ba ang pangalan ng ama ni Maribel ay isang maruming salita. Interesado kami sa kakayahan mong magbayad. Ngunit, dahil sa isang espesyal na utos,
Mula sa aming chairwoman, bibigyan ka namin ng palugit. 1 buwan. 1 buwan para patunayan na ang negosyong itinatayo ninyo ay may kwenta. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Ang pag-asang nakita ko sa kanyang muka ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Akala niya ay swerte siya. Akala niya ay nanalo na naman siya sa isang maduming laro. Hindi niya alam na ang palugit na yon ay ang lubid na mismong magsasakal sa kanya. Salamat. Maraming salamat. Pakisabi sa chairwoman, hinding-hindi ko siya bibiguin, sabi ni Dante, habang paulit-ulit na yumuyuko bago lumabas ng silid. Habang naglalakad si Dante sa pasilyo patungo sa elevator, biglang bumukas ang pinto ng isang pribadong kwarto sa dulo. Isang babae ang lumabas, isang babaeng nakasuot ng isang puting suit na kasing kinang ng perlas. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang tindig ay tila isang reynang naglalakad sa sarili niyang hardin. Napatigil si Dante. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang anino ng babaeng iyon, ang hubog ng kanyang likod, ang paraan ng kanyang paghakbang, lahat ng yun ay pamilyar. Sobrang pamilyar. Lyria? Bulong ni Dante sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at takot. Tumingin ako nang bahagya sa aking balikat, sapat lamang para makita niya ang gilid ng aking mukha na natatakpan ng malaking salamin sa mata. Pagkatapos, nagpatuloy ako sa paglalakad nang hindi siya nililingon. Ang tunog ng aking takong sa sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga sandaling natitira sa kanyang kaligayahan. Hindi imposible, sabi ni Dante sa sarili habang pabilis ng pabilis ang kanyang paghinga. Si Lyria ay nasa Batangas, naglalakad sa ulan, walang kahit ano. Ang babaeng yon ay langit. Pumasok siya sa elevator. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang pinipindot ang button. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang imaheng nakita. Isang multo ng nakaraan na ngayoy nagpapakita sa kanya sa gitna ng kanyang pinakamataas na pangarap. Ganito na ba ang kapangyarihan ng multo ng nakaraan? O sadyang nagsisimula na ang mga anino na lamunin ang bawat liwanag na ninakaw mo mula sa akin? Habang tinitignan ko ang elevator na bumababa sa aking monitor, isang malamig na katanungan ang naiwan sa aking isipan. Handa ka na bang malaman, Dante, na ang langit na tinitingala mo ngayon ay ang mismong impyernong lulunok sa iyo bukas? Ang bawat pilat sa aking kaluluwa ay may kwento, at ang kwentong ito ay nagsimula sa isang dakok ng barya na dinuraan ng kawalang hiyaan. Nakatayo ako sa tapat ng aming lumang tarangkahan sa Batangas, suot ang isang malapad na sombrero at madilim na salamin. Ang hangin ay amoy usok ng sinunog na tuyong dahon at maalat na simoy ng dagat. Mga amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng payapa. Ngunit ngayon ay tila laso na sumasakal sa aking lalamunan. Ang bawat hakbang ko sa tuyong lupa ay nagpapaalala sa akin ng isang hapon. 2 taon na ang nakalilipas. Tila bumalik ang aking gunita sa sandaling iyon. Nakaluhod ako sa paanan ni Belinda, umiiyak at nagmamakaawa. Hawak ko ang aking maliit na pitaka kung saan nakatago ang huling 3,000 pisong pinaghirapan ko sa pagtitinda. Iyon ang pambili ng gamot ni Lola para sa kanyang puso. Mama, pakiusap po. Huwag ninyong kunin ito. Kailangan ito ni Lola. Pagsusumamo ko habang ang aking mga luha ay pumapatak sa kanyang maruming tsinelas. Ngunit isang malakas na tulak ang isinagot niya sa akin. Ang aking likod ay tumama sa matigas na kanto ng mesa at naramdaman ko ang matalas na hapdi ng pagkabasag ng aking pag-asa. Kinuha niya ang pera ng walang pag-aalinlangan. Ang arte mo, Lyria. Pera ito ng anak ko dahil siya ang nagpapakain sa'yo. Ibibili ko ito ng chips para sa bingo namin mamaya. At iyang lola mo? Matanda na yan. Mamamatay na rin lang. Huwag mo nang gastusan. Ang kanyang bahabahagi at mapanuyang tawa
ay tila kulog na yumanig sa aking mundo. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang pamilyar at matinis na boses mula sa veranda. Lumabas si Belinda, suot ang kanyang bagong mabulaklak na bestida, habang may hawak na baso ng juice na may makulay na payong-payongan. "Hoy babae, sino ka at bakit ka nakatambay sa tapat ng mansyon namin?" Sigaw niya sa akin. Mansyon. Ang tawag niya sa lumang bahay na pinalakihan lamang ng mga bagong kurtina. Kung pulubi ka, lumayas ka na. Wala kaming barya para sa mga tamad na gaya mo. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa semento ay tila isang babala. Nakita ko ang ilang mga kapitbahay na nakikitsismis. Ang mga taong dati ay nakasaksi sa bawat sampal at bulyaw na tinanggap ko. Magtatanong lang po sana ako kung nasaan ang mga lumang gamit na naiwan ng dating nakatira rito. Malumanay kong sabi. Binabago ang aking boses upang hindi niya makilala. Yung malas na babaeng yon. Yung asawa ng anak ko na parang basahang laging basa. Tumawa siya ng malakas, sapat, para marinig ng buong barangay. Itinapon ko na sa likod ng bahay, kasama ng mga basura. Doon naman sila nararapat, hindi ba? Ang mga basurang gaya niya, hindi dapat itinatago. Naglakad ako patungo sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakita ko ang aking maliit na maleta. Bukas ito, putik-putik, at ang mga damit ko ay nagkalat sa lupa, hinahayaang mabulok sa ulan at init. Kinuha ko ang isang maliit na kwintas na gawa sa kahoy, isang regalo ni Lola, noong bata pa ako. Iyon lang ang kailangan ko. Iyon lang ang tanging bagay na may halaga sa mundong ito. Bumalik ako sa harap, kung saan naghihintay si Belinda na parang isang reyna ng mga basura. "Nakuha ko na po ang kailangan ko," sabi ko. "Mabuti naman. O heto, kunin mo itong baso. Hugasan mo bago mo ibalik sa loob para naman may pakinabang ka bago ka lumayas." Utos niya. Akala ay isa akong katulong na naghahanap ng trabaho. Kinuha ko ang baso. Tumingin ako sa kanyang mga mata sa likod ng aking madilim na salamin. Pagkatapos, dahan-dahan kong inilapag ang baso sa ibabaw ng basurahan sa tabi ng gate. Mula sa aking bulsa, kinuha ko ang isang maliit na hiyas, isang tunay na blue diamond na kasing laki ng buto ng kalamansi. Inilagay ko ito sa loob ng basong iniwan ko sa basurahan. Isang tip para sa kanyang pagiging mahusay na kontrabida. Lunes ng gabi, Dante. Belinda. Doon ninyo malalaman kung sino ang totoong sinayang ninyo. Bulong ko sa hangin habang tumatalikod. Sumakay ako sa naghihintay na itim na sasakyan sa kanto. Mula sa bintana, nakita ko si Belinda na abala sa pakikipag-away sa isang kapitbahay tungkol sa kuryente. Hindi alam na ang kayamanang sapat para bilhin ang buong barangay ay nasa loob lang ng basong itinapon niya sa basura. Ganito na lang ba ang katapusan ng aming kasaysayan sa lugar na ito? Ang isang diamanteng iniwan sa dumi, tila ang aking pag-ibig na itinapon nila sa putikan. Sa dinami-dami ng luha na ibinuhos ko sa lupang ito, ngayon ay tila nanunuyo na ang bawat pait. Dahil ang ulan na darating sa Lunes ay hindi na magdadala ng ginaw, kundi isang baha ng katotohanan na lulunod sa inyong lahat. Handa na ba kayong makita ang ningning ng basurang itinapon ninyo? Akala mo ba talaga mahal kita, Dante? Napakababaw mo naman kung ganoon. Ginamit ko lang ang pangalan mo para makakuha ng pondo dahil alam kong desperado ka ring makaangat sa buhay. Ang boses ni Maribel ay hindi na ang malambing na tinig na narinig ko noon sa aming sala sa Batangas. Ngayon, ang boses niya ay matalas, puno ng pangungutya at kasing lamig ng bakal. Nakikinig ako sa recording na ipinadala ni Elias, isang nakatagong mikropono sa loob ng butik na itinatayo nila. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng puso ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng katarungang dahan-dahang gumagapang sa aking sistema. Sa loob ng kanilang marangyang butik sa Makati,
kung saan ang mga pader ay bagong pinta pa lamang ngunit ang pundasyon ay bulok na. Nakatayo si Dante na tila isang basang sisiw. Ang kanyang sports car na kamakailan lang ay ipinagmamalaki niya. Nahila na ng bangko kaninang umaga dahil sa hindi pagbabayad ng unang installment. Ano ang sinabi mo? Ang boses ni Dante ay nanginginig sa galit at gulat. Binigay ko sa iyo ang lahat, Maribel. Pinirmahan ko ang lahat ng papeles na hiningi mo. Sabi mo, ang tatay mo ang mag-ayos ng lahat. Ang tatay ko? Isang malakas at mapait na tawa ang kumawala kay Maribel. Ang tatay ko ay kasalukuyang nagtatago sa batas, Dante. Wala kaming pera. Ang tanging paraan para makaraos kami ay ang mahanap ang isang tangang gaya mo na may access sa loan ng Avellino Group. At ikaw naman, dahil sa sobrang kapal ng mukha mo at kagustuhang maging mayaman, ibinigay mo sa akin ang lahat sa isang pilat lang. Narinig ko ang tunog ng isang bagay na itinulak, hindi isang malakas na ingay, kundi ang kalansing ng mga hanger na nahulog sa sahig, isang simbolo ng pagguho ng kanilang pangarap. Nasaan ang pera, Maribel? Nasaan ang natitirang loan? Bulyaw ni Dante. Wala na. Ipinambayad ko na sa mga utang ng pamilya ko. At ang butik na ito? Isang linggo na lang. Kukunin na ito ng landlord dahil wala tayong pambayad ng renta. Malamig na sagot ng babae. Habang nakikinig ako sa kanilang pag-aaway, naalala ko ang mga hapon sa Batangas kung saan tinitiis ko ang bulyaw ni Dante para lang makatipid kami ng barya. Noon, iniisip ko na ang pagtitiis ko ay isang sakripisyo para sa aming kinabukasan. Ngayon, nakikita ko na ang lalaking ito ay wala palang halaga kung walang babaeng magsisilbing poste niya. Noong ako ang poste, matatag siya. Ngayong isang linta ang kasama niya. Unti-unti siyang nauubos. Hindi pa natatapos ang kanilang kalbaryo. Pumasok si Belinda sa eksena, humihingal, at tila nawawala sa sarili. Dante, Dante, ang mga pulis. Pumunta ang mga pulis sa bahay sa Batangas. Tinatanong nila kung nasaan ang mga alahas na ibinenta ko sa sanglaan. Sigaw ni Belinda. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Sabi nila, nakaw daw ang mga iyon. Peke raw ang mga dokumento. Ano? Dante felt the world spinning around him. Ma, sabi ko sa iyo huwag mong pakialaman ang mga gamit ni Lyria. Akala ko ba basura lang yon? Akala ko ba malas lang ang babaeng yon? Dante, tulungan mo ako. Ayokong makulong. Hagulgol ni Belinda. Doon ko pinatay ang recording. Sapat na ang narinig ko. Ang maskara ni Maribel ay natanggal na at ang katusuhan ni Belinda ay bumalik sa kanya bilang isang sumpa. Ang pamilyang dating nagmalaki sa akin ay ngayon ay nagkakawatak-watak na dahil sa sarili nilang kasakiman. Tumingin ako sa bintana ng aking opisina. Ang gabi ng grand launch ay bukas na. Ang lahat ng mga ilaw sa Makati ay tila naghihintay sa aking paglabas. Ma'am Lyria, sabi ni Elias habang pumapasok sa silid. Nakatanggap na po kami ng kumpirmasyon. Dadalo sina Dante, Maribel at Belinda sa launch bukas. Umaasa silang makakahanap sila ng investor doon para isalba ang kanilang mga sarili. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Mamumuhunan sila sa sarili nilang libingan, Elias. Tiyakin mong ang kanilang mga upuan ay nasa pinakaunahan. Gusto kong makita nila nang malapitan ang bawat kislap ng diamanteng sinayang nila. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang hindi ko maiwasang itanim sa aking isipan. Ganito ba talaga ang takbo ng tadhana? Na ang mga taong nagnakaw ng iyong liwanag ay siya ring lulunok sa sarili nilang dilim? Dante, Maribel, Belinda? Akala ninyo ay tapos na ang ulan. Hindi ninyo alam. Ang ulan na naranasan ko sa Batangas ay ambon pa lang. Bukas, ang bagyong darating ay hindi lang kukuha ng inyong bahay. Kukunin nito ang huling piraso ng inyong pagkatao. Handa na ba kayong malunod sa katotohanan? Ngayon,
kilalanin natin ang babaeng nasa likod ng muling pagbangon ng Avellino Group, ang ating chairwoman, si Madam Liria Avellino. Ang mga salitang iyon na nagmula sa MC ay tila isang malakas na tunog ng kampana na yumanig sa buong ballroom ng Aurelia Store sa Makati. Sa loob ng silid na ito, ang hangin ay mabigat sa amoy ng pinakamamahaling pabango. Ang kislap ng mga kristal na chandelier ay sapat na para bulagin ang sinumang hindi sanay sa yaman. At ang bawat panauhin ay suot ang kanilang pinakamagagandang maskara ng kapangyarihan. Nakatayo ako sa likod ng malalaking kurtinang pelus. Ramdam ko ang bigat ng Heritage Diamond sa aking leeg. Ang bawat bato nito ay kasing lamig ng aking determinasyon at ang bawat kislap nito ay tila mga mata ng aking lola na nagbabantay sa akin. Huminga ako ng malalim. Sa labas ng kurtinang ito, alam kong nakaupo ang 3 tao na pumatay sa aking puso sa Batangas. Inayos ko ang aking puting gown na gawa sa pinakamahusay na sutla, isang damit na sumisimbolo sa aking muling pagsilang mula sa abo ng kanilang pagtataksil. Dahan-dahan akong humakbang palabas. Ang bawat tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay tila isang tibok ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanilang kasinungalingan. Sa ilalim ng mga spotlight, ang aking mga mata ay agad na naghahanap sa pinakaunahang hilera. Doon ko sila nakita. Si Dante, suot ang isang hiram na tuxedo na halatang hindi komportable sa kanya, ay kasalukuyang humahawak ng isang baso ng champagne. Sa tabi niya, si Belinda ay abala sa pagmamasid sa mga alahas sa paligid. Ang kanyang muka ay puno ng kasakiman, habang ang kanyang mga daliri ay tila nangangati sa pagnanais na humawak ng ginto. At si Maribel, napilit na nagpapakitang gilas sa mga taong nasa paligid niya, kahit na ang kanyang mga mata ay bakas ng takot sa nakaabang na pagbagsak. Napatitig si Dante sa stage. Sa isang saglit ang basong hawak niya ay tumigil sa gitna ng hangin. Nakita ko ang unti-unting pagbabago ng kanyang mukha mula sa pagkamangha patungo sa pagkalito at sa wakas sa isang matinding takot na tila nakakita siya ng isang multo sa gitna ng sikat ng araw. Dahan-dahan siyang napatayo. Ang kanyang mga labi ay nangangatog habang sinusubukang bigkasin ng isang pangalan na hindi niya akalaing maririnig pa niya sa ganitong pagkakataon. Liria, ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit sapat na para marinig ko sa kabila ng distansya. Ang tunay na pagbagsak ng kristal na baso sa sahig ay hindi narinig sa gitna ng palakpakan, ngunit ang bawat piraso nito na kumalat sa paanan ni Dante ay tila ang kanyang sariling mundo na nagkakawatak-watak. Nanigas si Belinda sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa akin. Sa babaeng dati ay pinagsilbihan siya ng Diyos sa basurahan na ngayon ay reyna ng lahat ng kanyang nakikita. Hindi ko sila hinayaang makapagsalita. Lumapit ako sa mikropono. Ang aking boses ay matatag, puno ng awtoridad, at walang bahid ng anumang sakit. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko, habang ang aking mga mata ay direktang nakatitig kay Dante. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa paglulunsad ng Aurelia. Ito ay para sa pagpapatunay na ang tunay na halaga ng isang hiyas ay hindi nasusukat sa kislap nito, kundi sa tibay nito sa ilalim ng matinding pressure. Pagkatapos ng aking talumpati, bumaba ako ng stage. Ang mga bodyguard ko ay dahan-dahang gumagawa ng daan para sa akin. Diretso akong naglakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Ang bawat hakbang ko ay tila isang dagok sa kanilang dibdib. Nang makalapit ako, nakita ko ang pawis na umaagos sa gilid ng mukha ni Dante. Ang amoy ng kanyang takot ay mas masangsang pa sa kahit anong basura sa Batangas. Madam Liria, pautal-utal na sabi ni Elias habang ipinapakilala ako, isang bahagyang nangisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nais ninyo po bang makausap ang ating mga VIP guests? Ngumiti ako. Isang ngiting kasing talas ng diamante
at kasing lamig ng yelo. Tumingin ako kay Dante na tila hindi makahinga sa aking harapan. Kamusta ang sandpaper, Dante? Bulong ko. Ang aking tinig ay sapat lamang para marinig nila. Nakakairita pa rin ba ang bawat haplos ko? O baka naman ngayon ay masyadong masakit na ang gasgas na iniwan ko sa iyong pagkatao? Napaatras si Dante. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa braso ni Belinda na tila ba hihimatayin na rin sa gulat. Si Maribel naman ay tila gustong magtago sa ilalim ng mesa. Ang kanyang maputlang mukha ay nagpapakita ng katotohanang alam na niyang tapos na ang laro. Ganito na lang ba? Ang matitinding banta ninyo noon, ngayon ay nauwi sa pananahimik ng mga duwag? Tinalikuran ko sila nang walang kahit anong emosyon, ngunit sa bawat hakbang ko palayo, naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga mata na puno ng pagsisisi at takot. Ang grand reveal ay tapos na, pero ang tunay na pagbabayad ay magsisimula pa lamang. Sa dinami-dami ng gabing iniyak ko sa dilim, bakit ngayon ay pakiramdam ko ay ako ang araw na sumisunog sa inyong balat? Habang papalabas ako ng ballroom, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Ano ang mas masakit, Dante? Ang mawalan ng asawang gaya ko? O ang malaman na ang tanging taong makakapagligtas sa iyo sa kulungan ay ang taong mismong tinapon mo sa ulan? Huwag kang lumuhod sa harap ko, Belinda. Noong ginawa ko yan sa iyo sa harap ng pintuan ninyo sa Batangas, tinadyakan mo lang ang aking mga kamay habang nakikiusap ako para sa gamot ni Lola. Ngayon, ang iyong mga luha ay parang pekeng alahas, maingay pero walang halaga. Ang boses ko ay mariin at malamig habang nakatingin ako sa babaeng dating naghari-harian sa aking buhay. Nakaluhod si Belinda sa makinang namarmol ng ballroom. Ang kanyang mabulaklak na bestida ay nakalatay sa sahig at ang kanyang muka ay punong-puno ng sipon at luha. Ang lahat ng mga mata ng mga elitista sa Makati ay nakatuon sa kanya. Ang hiya na iniwasan niyang madama sa buong buhay niya ay ngayon ay parang isang malaking kumot na bumabalot sa kanya sa harap ng buong mundo. Lyria, anak, pakiusap. Nagkamali kami. Akala namin ay pinabayaan mo na kami. Hagulgol ni Belinda. Habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng aking gown, agad siyang hinarang ni Elias. Inilabas ni Elias ang isang makapal na asul na folder at inilapag ito sa maliit na lamesang kristal sa aming harap. Ang tunog ng paglapag ng folder ay tila isang hatol ng hukom. Mr. Dante Rosales Basasuhati sa Saibata, sis. Mrs. Belinda Rosales, panimula ni Elias sa kanyang pinaka-formal na tinig. Narito ang mga dokumento para sa kasong estafa at falsification of public documents na isinampa namin laban sa inyo. Kasama na rin dito ang warrant para sa inyong mga ari-arian sa Batangas dahil sa hindi pagbabayad ng utang na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Napalingon si Dante kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Maribel, tulungan mo kami. Ang tatay mo. Ang sabi mo ay maayos niya ito. Ngunit si Maribel ay dahan-dahang umatras. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagmamayabang ay ngayon ay blanko at walang pakialam. Sino ka ba para tulungan ko? Dante, matagal ko nang sinabi sa iyo na ang bawat isa sa atin ay kailangang magligtas ng sarili. Huwag mo akong idamay sa mga nakaw mong pirma, hindi kita kilala. Ang bawat salita ni Maribel ay tila isang sampal na nagpagising kay Dante mula sa kanyang mahabang panaginip. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi. Lyria, ganito ka na ba kadesperada para saktan kami? Gagamitin mo ang pera mo para lang sirain ang buhay ko. Napatawa ako ng bahagya. Isang tawang nagmumula sa kailaliman ng aking pagod na puso. Hindi ko sinira ang buhay mo, Dante. Ikaw ang gumawa niyan nung pinirmahan mo ang pangalan ko sa isang kasinungalingan. Ako?
Binibigyan lang kita ng pagkakataong harapin ang katotohanan. Ang bawat sentimong ginastos ninyo, ang bawat hiyas na ninakaw ninyo, ay may katapat na bayad. At ang bayad na yon ay ang inyong kalayaan. Dumating ang mga pulis na kanina pa naghihintay sa labas ng ballroom. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol ay tila isang martsa ng kamatayan para sa dangal ni na Dante. Maraming tao ang kumuha ng video. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni na Belinda na pilit nagtatago. Ma'am Lyria, kailangan na po nating dalhin sila sa presinto para sa formal na booking, sabi ng isang opisyal. Tumingin ako kay Dante. Nakita ko ang isang durog na lalaki, ang lalaking minahal ko nang higit sa aking sarili, na ngayon ay wala ng kahit anong ningning. May isang paraan, Dante. Sabi ko nang mahina. May isang paraan para hindi mabulok ang nanay mo sa kulungan. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Ano? Gagawin ko ang lahat, Lyria. Kahit ano. Pirirmahan mo ang isang public admission. Malamig kong pahayag. Aaminin mo sa harap ng media ang lahat ng baolok-tindan at physical na ginawa mo sa akin. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa kahit anong ari-arian ng mga Avellino at papasok ka sa isang rehabilitation program para sa mga bauhan dyan din. At ang nanay mo, kailangang bumalik sa Batangas at magtrabaho ng marangal para bayaran ang bawat sentimong ninakaw niya sa gamot ni Lola. Napatigil si Dante. Ang presyo ng kanyang kaligtasan ay ang ganap na pagpapakumbaba, isang bagay na hinding-hindi niya nagawa noong kami ay magkasama pa. Ito lang ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa inyo dahil sa kaunting respeto na natitira sa alaala ng kasal nating naging impyerno. Dagdag ko habang tumatalikod. Pumili ka, Dante. Ang iyong yabang o ang inyong kalayaan. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang hagulgol ni Belinda na humihingi ng tawad sa mga taong hindi naman siya kilala. Ang bawat hakbang ko ay tila nagpapagaan sa bigat na dinala ko sa loob ng 3 taon. Ang hustisya ay hindi laging matamis. Minsan, ito ay parang isang mapait na gamot na kailangang inumin para tuluyang gumaling. Pero sapat na ba ito? Makakaya-kaya ni Dante na lunukin ang kanyang pride para sa kanyang ina? O mas pipiliin nilang mabulok sa dilim kaysa aminin na ang basurang itinapon nila ay ang siyang tanging may hawak ng susi sa kanilang selda? Tapos na, Lola. Sa wakas, malinis na ang hanging nalalanghap ko. Nakatayo ako sa harap ng puntod ni Lola Aurelia. Ang amoy ng mga sariwang sampagita ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin sa sementeryo. Napakatahimik. Ang tanging naririnig ko ay ang marahang paggaspas ng mga dahon ng puno ng nara sa paligid. Malayo ito sa ingay ng mga kamera, sa hiyawan ng mga tao, at sa matatalas na salita ni na Dante noong nakaraang linggo. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang dyaryo. Sa unang pahina, naroon ang larawan ni Dante Rosales, hindi ang lalaking mayabang na nakasuot ng tuxedo, kundi isang lalaking nakayuko, pagod, at puno ng kahihiyan habang binabasa ang kanyang public admission sa harap ng media. Inamin niya ang lahat. Inamin niya ang pang-aabuso, ang pagnanakaw ng aking pagkakakilanlan, at ang panlilinlang na ginawa nila ni Maribel. Naramdaman ko ang isang mainit na luhang gumulong sa aking pisngi. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Para itong isang mabigat na kadena na dahan-dahang tinatanggal sa aking leeg. Ma'am Lyria! Lumapit si Elias at tumayo sa likuran ko. Nakaalis na po si Belinda patungong Batangas. Lahat ng mga bagong gamit sa bahay nila ay nakuha na ng bangko. Ayon sa ulat, nagsimula na siyang magtinda ng kakanin sa palengke para mabayaran ang kanyang mga utang sa barangay. Si Dante naman po ay pumasok na sa mandatory rehabilitation program ngayong umaga. Tumango ako. Mabuti naman. Gusto kong matutunan nila na ang bawat butil ng kaning kinakain nila ay dapat pinaghihirapan ng marangal. Hindi sapat ang humingi ng tawad.
Kailangang maramdaman nila ang bigat ng pagsisisi sa pamamagitan ng paggawa. Bumalik kami sa sasakyan. Sa biyahe patungo sa aking opisina, dumaan kami sa tapat ng gusaling dapat ay magiging butik ni na Dante at Maribel. Ngayon, may malaking karatula na roon. Avellino Foundation, Center for Women Empowerment. Ang bawat pader na binalak nilang gamitin para sa kanilang kasakiman ay gagamitin ko na ngayon para protektahan ang mga babaeng gaya ko. Mga babaeng inakalang ang pag-ibig ay pagtitiis at ang pananahimik ay katapatan. Pagpasok ko sa aking opisina, ang sikat ng araw ay tumatama sa aking mesa. Kinuha ko ang huling piraso ng aking nakaraan mula sa drawer, ang aming wedding photo. Sa larawan, mukha kaming masaya. Pero ngayon, nakikita ko na ang mga lamat sa likod ng mga ngiting iyon. Ang bawat lamat ay isang babala na hindi ko pinansin noon. Kinuha ko ang isang lighter. Ang tunog ng pagliyab ng apoy ay tila isang musika sa aking pandinig. Pinanood ko ang dahan-dahang pagkain ng apoy sa mga mukha namin sa larawan hanggang sa maging abo na lamang ang lahat. Ang bawat piraso ng itim na abo na lumilipad sa hangin ay tila mga anino ng nakaraan na tuluyan ng naglalaho. Naramdaman ko ang kapayapaan sa loob ng aking dibdib, isang uri ng katahimikan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Hindi na ako ang babaeng naglalakad sa ulan sa Batangas. Hindi na ako ang babaeng nanginginig sa takot. Ako na si Liria Avellino, ang babaeng nakahanap ng kanyang sarili sa gitna ng pagkadurog. Ma'am, may isang liham na dumating para sa inyo. Galing po sa presinto, sabi ng aking secretary habang inilalapag ang isang puting sobre. Binuksan ko ito. Ang sulat ay galing kay Dante. Maikli lang ito, puno ng mga bura, at halatang isinulat habang nanginginig ang mga kamay. Liria, alam kong hindi sapat ang salitang patawad. Ngayon ko lang na-realize na noong itinapon kita sa ulan, itinapon ko rin ang tanging liwanag sa buhay ko. Sana, balang araw, makita mo akong muli, hindi bilang ang halimaw na nakilala mo, kundi bilang isang taong natutong maging tao muli. Tiniklop ko ang liham at inilagay ito sa loob ng isang kahon na hindi ko na muling bubuksan. Hindi ko alam kung mapapatawad ko siya ng buo, pero handa na akong bitawan ng galit. Dahil ang galit ay isang uri rin ng pagkakagapos at ayoko nang maging bilanggo ng kahit sino. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko, sa wakas ay sumisikat na ang araw. Ang aking muling pagsilang ay hindi dahil sa yaman na minana ko, kundi dahil sa tapang na nabuo sa bawat sugat na tinamo ko. Handa na akong humarap sa bukas, ngunit bago ang lahat, may isang huling bagay pa akong kailangang gawin. Isang desisyon na magbabago sa takbo ng Avellino Group at sa aking buhay magpakailanman. Ano kaya ang pakiramdam ng magmahal muli, hindi ng ibang tao, kundi ng sarili? Dati, ang amoy ng aking mga kamay ay hinalo-halong Zonrox, bawang at pait ng kahapon. Ngayon, ang bawat haplos ko sa sariling balat ay amoy rosas, lavender, at ang matamis na halimuyak ng kalayaan. Nakatayo ako sa gitna ng aking malawak na opisina, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan ng Makati. Sa loob ng 3 taon, ang tanging paglubog ng araw na nakikita ko ay ang tanda ng pagtatapos ng isa na namang nakakapagod na araw ng paglilingkod sa mga taong hindi ako pinahalagahan. Ngunit ngayon, ang dapit hapong ito ay hindi na katapusan, kundi isang pangako ng panibagong simula. Ang aking mga kamay na dati ay punong-puno ng kalyo at sugat mula sa paglalaban ng mga makakapal na maong ni Dante ay malambot na ngayon. Hinahaplos ko ang makinis na tela ng aking suot na blazer. Pakiramdam ko, hindi lang ang balat ko ang nagbago, kundi pati ang bawat hibla ng aking pagkatao. Ang bawat luhang pumatak sa Batangas ay naging mga perlas ng karunungan na ngayon nagpapatibay sa aking bawat desisyon. Ma'am Liria,
Ang marahang tawag ni Elias habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Narito na po ang listahan ng mga bagong scholar para sa Avellino Foundation. Marami po sa kanila ay mga nanay na gustong magsimulang muli, gaya ninyo noon. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang folder. Habang binabasa ko ang mga pangalan at ang kanilang mga kwento, naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot sa aking dibdib. Isang kirot na hindi na nagmumula sa sugat, kundi sa pakikiramay. Elias, siguraduhin mong hindi lang pera ang ibibigay natin sa kanila. Sabi ko, habang nakatitig sa isang larawan ng isang babaeng mukhang pagod na pagod, pero may pag-asa sa mga mata. Bigyan natin sila ng boses, bigyan natin sila ng rason para tingalain ang sarili nila sa salamin at sabihing, sapat ako. Hindi ko kailangan ng lalaki para ituring akong tao. Naiintindihan ko po, ma'am. Nakahanda na rin po ang inyong schedule para sa inyong biyahe sa Paris para sa International Jewelry Exhibit. Dagdag niya, Paris, isang pangarap na dati, ay tila bituin na hinding-hindi ko maaabot. Habang nagbibilang ako ng barya pambili ng bigas, ngayon, ang mundo ay tila naging isang maliit na palaruan para sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaang ito, ang pinakamalaking tagumpay ko ay hindi ang perang nasa bangko o ang mga diamanteng nasa vault. Ang tunay kong tagumpay ay ang gabi-gabing nakakatulog ako nang walang takot, walang bulyaw na naririnig at walang bigat sa dibdib. Isang hapon, nagpa siya akong maglakad sa isang pampublikong parke ng mag-isa. Gusto kong damhin ang hangin ng walang mga bodyguard na nakabuntot. Nakaupo ako sa isang bench nang makita ko ang isang pamilyar na bulto sa malayo. Isang lalaking nakasuot ng simpleng uniforme ng isang utility worker. Abala sa pagwawalis ng mga tuyong dahon. Si Dante. Malayo na ang itsura niya sa lalaking mapagmataas na nakilala ko. Mas payat siya ngayon. Ang kanyang balat ay nasunog na ng araw. At ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa lupa. Hindi niya ako nakita. Ipinagpatuloy ko ang aking pagmamasid. Nakita ko ang isang bata na nadapa sa malapit sa kanya at sa gulat ko, binitawan niya ang kanyang walis para tulungan ang bata. Binuhat niya ito ng dahan-dahan at pinunasan ang luha nito bago ibalik sa kanyang ina. Naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Hindi dahil natutuwa akong makita siyang naghihirap, kundi dahil nakita ko ang isang bagay na wala sa kanya noon, ang pagmamalasakit. Ang rehab at ang pagtatrabaho ng marangal ay tila dahan-dahang binubura ang halimaw na binuo ng kanyang kayabangan. Hindi ako lumapit. Hindi ko na kailangang magsalita. Sapat na sa akin ang makita na ang karma ay hindi laging tungkol sa pagpaparusa. Minsan, ito ay tungkol sa pagtuturo sa isang tao kung paano muling maging tao. Bumalik ako sa aking sasakyan nang may ngiti sa mga labi. Habang binabaybay namin ang kalsada pauwi, tiningnan ko ang aking refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita ko ngayon ay hindi na ang basahan ng mga Rosales. Siya ay si Lyria Avellino, isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na isang ginto. Handa na ako, Elias. Sabi ko nang makarating kami sa mansyon. Saan po, ma'am? Tanong niya. Handa na akong magmahal muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na ibibigay ang susi ng aking kaligayahan sa ibang tao. Ang puso ko ay akin na. At mananatili itong akin hanggang sa huling pintig nito. Sa gitna ng katahimikan ng aking silid, itinaas ko ang aking baso ng wine para sa isang toast. Para sa mga gabing madilim na nagturo sa akin kung paano hanapin ang sarili kong liwanag. Para sa ulan sa Batangas na naghugas sa aking mga maling paniniwala. Ang diamante ay nabubuo sa ilalim ng matinding pressure at ako, pagkatapos ng lahat ng pressure ng buhay, ay handa na sa wakas na magningning ng buong buo. Tapos na ang ulan. Oras na para magningning ang tunay na reyna. Ngunit sa likod ng aking tagumpay, may isang huling kabanata pang kailangang isulat. Ang huling desisyon na magtatakda kung paano ko gustong maalala ng mundo.
Ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang brilyante ay hindi ang pagtitiis sa pressure, kundi ang pagtanggap na kailangan mong iwanan ang putikan kung saan ka dating nakabaon upang masilayan ng mundo ang iyong tunay na kaningningan. Nakatayo ako sa gitna ng engrandeng bulwagan ng Manila Hotel para sa huling gabi ng aking charity gala. Ang bawat sulok ng silid ay napupuno ng malambot na tugtog ng mga biolin na tila ba humahaplos sa aking kaluluwa. Ang bawat chandelier sa itaas ay nagbibigay ng liwanag na kasing tamis ng aking tagumpay. Nakasuot ako ng isang gown na kulay hating gabi, binurdahan ng libu-libong maliliit na kristal na tila mga bituin na sumasayaw sa bawat galaw ko. Sa aking leeg, ang Heritage Diamond ay naglalabas ng isang kakaibang ningning, isang liwanag na tila nagmumula sa kailaliman ng aking muling pagkabuo. Pinanood ko ang mga panauhin. Naroon ang mga pinakamataas na opisyal, mga kapwa ko negosyante, at ang mga kababaihang tinulungan ng aking foundation. Nakikita ko sa kanilang mga mata ang pag-asa. Ang parehong pag-asa na muntik nang mamatay sa akin sa isang gabi ng ulan sa Batangas. Ma'am Liria, ang ganda ng inyong naging talumpati kanina, sabi ng isang tanyag na mambabatas habang nakikipagkamay sa akin. Isang malaking inspirasyon ang inyong kwento, mula sa isang babaeng tinalikuran ng mundo patungo sa pagiging sandigan ng marami. Ngumiti ako ng bahagya. Salamat po. Pero ang kwento ko ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ay kwento ng bawat babaeng natutong bumangon matapos silang ituring na walang halaga. Habang nagpapatuloy ang gabi, lumabas ako sa balkonahe para sa isang sandali ng katahimikan. Ang hangin ng Manila ay may kasamang amoy ng alat mula sa dagat. Isang amoy na nagpapaalala sa akin na ang bawat bagyo ay may katapusan. Tumingala ako sa mga bituin. Naalala ko si Lola Aurelia. Tila naririnig ko ang kanyang banayad na tawa sa hangin, sinasabing tama ang naging desisyon kong maniwala sa aking sarili. Nabalik lamang ang aking diwa nang mapansin ko ang isang pamilyar na anino sa ibaba, sa labas ng gate ng hotel. Isang matandang babae na may dalang basket, tila nag-aabang ng mga matitirang pagkain mula sa event. Si Belinda. Nakasuot siya ng isang lumang duster, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng hirap ng buhay. Hindi niya ako nakikita at hindi na niya kailangang malaman na ako ang nagmamasid sa kanya mula sa itaas. Wala na akong nararamdamang galit. Wala na ring pait. Ang nakikita ko na lamang ay isang matandang babae na naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Ang karma ay hindi isang mabilis na sampal. Ito ay isang mahabang proseso ng pagpapaalala sa iyo ng lahat ng maling desisyon na ginawa mo. Huminga ako ng malalim at pumasok muli sa loob. Nilapitan ko si Elias na tahimik na nagbabantay sa gilid. Elias, pakisabi sa kitchen na ibigay ang lahat ng mga sobrang pagkain sa mga taong nag-aantay sa labas. At tiyakin ninyong mabibigyan ang matandang babaeng may basket na nasa tabi ng gate. Masusunod po, Ma'am Liria, sagot niya nang may paghanga sa kanyang mga mata. Napakalambot pa rin ng inyong puso sa kabila ng lahat. Hindi ito tungkol sa lambot ng puso, Elias. Ito ay tungkol sa pagiging isang tao na hindi naging gaya ng mga nanakit sa kanya. Malumanay kong sabi. Sa huling bahagi ng programa, itinaas ko ang aking baso sa harap ng lahat. Ang bawat mata sa bulwagan ay nakatuon sa akin. Para sa mga pusong nadurog, pero piniling maging buo muli. Para sa mga babaeng inakalang sila ay basahan, pero natuklasang sila pala ay mga brilyante. Ang ating ningning ay hindi nanggagaling sa panlabas na yaman, kundi sa apoy ng ating pagkatao na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Pagkatapos ng gabi, pumasok ako sa aking kotse. Habang binabaybay namin ang daan pauwi sa mansyon, pinanood ko ang paglipas ng mga ilaw ng lungsod. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan sa bintana, ngunit hindi na ako nanginginig.
Ang tunay na ulan ay naghugas na sa aking mga pighati. Ang diamanteng nagningning sa dilim ay hindi na kailangan pang magtago. Ang aking liwanag ay sapat na upang ituro ang daan para sa iba pang nawawala sa gitna ng gabi. Tapos na ang ulan. Oras na para magpahinga ang reyna nang may kapayapaan sa puso at dangal na kailanman ay hindi na muling mababali. Ganito na ba ang dulo? O ito pa lamang ang unang pahina ng aking totoong buhay? Tapos na ang dula ni na Dante at Belinda. Ang natitira na lamang ay ang aking malayang bukas. At sa bawat hakbang ko pasulong, titiyakin kong ang bawat yapak ay may dalang pag-asa. Handa na akong isara ang aklat na ito dahil alam kong ang susunod na kwentong isusulat ko ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa tunay at wagas na pagmamahal sa sarili. Lumipas ang 5 taon na parang isang panaginip na dahan-dahang nagkaroon ng kulay at liwanag. Ang bawat pahina ng aking nakaraan na dati ay punong-puno ng luha at tinta ng pait ay ngayon ay mga tuyong dahon na lamang na pinalipad na ng hangin ng panahon. Sa isang maliit at tahimik na kanto ng palengke sa Batangas, isang matandang babae ang abala sa pag-aayos ng kanyang mga tinda. Si Belinda. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging paghawak lamang ng baraha at pagbibilang ng nakaw na pera, ang alam. Panay-nininahan ngayon ay magaspang na sa paggawa ng bibingka at kakanin. Wala na ang kanyang mga gintong singsing. Ang tanging suot niya ay isang lumang rosaryo sa kanyang pulso. Sa bawat barya na tinatanggap niya mula sa mga mamimili, isang tahimik na buntong hininga ang kumakawala sa kanyang mga labi. Isang tanda ng pagtanggap sa tunay na halaga ng bawat sentimong pinaghihirapan ng marangal. Paminsan-minsan, tumititig siya sa isang malaking billboard sa di kalayuan. Naroon ang aking mukha, ang chairwoman ng Avellino Group, na may mensaheng tungkol sa pagtulong sa mga biktima ng karahasan. Walang galit sa mga mata ni Belinda, tanging isang malalim na hiya at pagsisisi ang mababakas sa kanyang mga kulubot na mukha. Alam niyang sa bawat tagumpay ko, naroon ang isang bahagi ng kanyang pagkakamali na nagsilbing hagdan ko patungo sa itaas. Si Dante naman ay nakahanap ng kanyang sariling kapayapaan sa gitna ng katahimikan. Matapos ang kanyang mahabang panahon sa rehabilitation at community service, pinili niyang mamuhay ng simple bilang isang construction foreman sa isang malayo at tahimik na probinsya. Hindi na siya ang lalaking mapagmataas na nanunumbat. Siya na ang lalaking unang gumigising upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan. Sa tuwing nakakakita siya ng diamante sa mga pahayagan, hindi na niya naiisip ang yaman nito. Ang naaalala niya ay ang ningning ng aking mga mata noong gabing tapat ko siyang minahal. Isang ningning na kailanman ay hindi na niya muling maaabot, ngunit magsisilbing gabay niya upang hindi na muling maging halimaw. Si Maribel? Ang kanyang kwento ay nagtapos sa likod ng rehas ng kahihiyan at pag-iisa matapos siyang iwanan ng lahat ng taong inakala niyang kaibigan nang mawala ang kanyang yaman at kapangyarihan. Ang karma ay isang salamin na nagpapakita ng lahat ng duming pilit nating itinatago. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng aking mansyon, hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan sa aking hardin, ngunit hindi na ako nanginginig sa lamig. Ang bawat patak nito ay tila isang kanta ng pasasalamat. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang basahan na itinapon sa ulan. Siya ay isang diamanteng dumaan sa pinakamabigat na pressure ng buhay at lumabas na mas matatag at mas makinang. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa bigat ng ginto na kanyang suot, kundi sa lalim ng kanyang dangal at sa lawak ng kanyang kakayahang magpatawad. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Ma'am Lyria, ang marahang tawag ni Elias. Handa na po ang lahat para sa ating anibersaryo ng foundation. Maraming kababaihan
ang naghihintay sa inyong mensahe. Ngumiti ako at dahan-dahang ibinaba ang tasa. Lumakad ako patungo sa labas. Ang bawat hakbang ko ay may dalang katiyakan at kapayapaan. Wala na ang takot, wala na ang pait. Ang tanging natitira ay ang pag-asa na ang bawat sugat ay may kakayahang maghilom at ang bawat dilim ay may nakatagong liwanag. Tapos na ang unos. Ang langit ay malinis na at ang aking puso ay malaya na. Sa wakas, ako si Lilia Avellino at ito ang aking muling pagsilang.